Dito na po tayo sa verse 8, subalit babasahin ko muna ang verse 7. Ibalik mo kami, O Yahweh, Diyos na makapangyarihan. Sa lahat, tanglawan mo kami, sa kahabagan mo kami ay iligtas. Mula sa Ehipto, ikaw ay naglabas ng puno ng ubas, sa itanim sa lupang dayuhan, matapos ang tao rooy palayasin. So dito mga kaibigan, Israel ay 40 years po silang naglakad sa disyerto. Dahil ang sabi po ng mga interpreter ay sabi po ng mga ngaral, dahil daw po ito po mga kaibigan ay piniprepare pa daw po ang Israelites para po sila ay magiging handa, no? So biro mo yan, 40 years sila dahil pinaikot-ikot sila ng ating Panginoon doon sa disyerto dahil sila ay hindi pa handa, no? Parang tinitrain pa sila, no? Parang isang pagganimba tayo ay pupunta magkaroon ng trabaho, no? Bago tayo magtrabaho, mayroon po munang matinatawag natin na parang OJT, di ba? May OJT, no? Mayroong OJT siya, mayroong training muna, no? Halimbawa, mag-PNP. Ang isang tao bago papasok sa PNP ay may training muna, no? Tapos sundalo, ganun din, no? Basta sa lahat po, mayroong tinatawag na OJT, no? So, on the job training, no? Tapos after that, saka sila ipadala kaya sila i-shoong sa trabaho, no? So, dito mga kaibigan. So, ito ay, amphibious landings on beach Zambales, 29 January 1945. Mike 7 operation as the Zambales landing was called took place over the beaches in front of the town of San Felipe, San Narciso, and San Antonio. The object was to seal off Bataan Peninsula so that Japanese forces in Manila could not make a prolonged resistance as General Wainwright troops had done in 1942. The landing was formidable in size but uncontested by the enemy. 30,000 troops landed in D-Day 29, January 1945. Air cover was furnished by General Keynes planes from Mindoro and surfaced by the light cruiser Denver and two destroyer under Rear Admiral S.S. Biggs, Rear Admiral Burkiss. Close covering group which guarded the Mindoro-Lingayen line furnished CAP over the landing area. Intelligence reported that few Japanese were about and that Filipino guerrillas were in control. Admiral Trubos ordered the fire support destroyers to close the beaches of First Light B-Day and report that they saw before opening bombardment. A bangka manned by enthusiastic Filipino closed destroyer picking its so occupants crying "Liberty, liberty." That started Blue Jackets Lieutenant E.P. Tidina of the Philippine Resistance Army boarded young anti-guerrillas boarded Bruce Stone to report that the entire area was in friendly hands and the American and Philippine flags were already flying ashore. The nearest Japanese were a few thousand troops concentrated at Olongapo on Subic Bay. The bombardment was cancelled and the landing went off peacefully. It was all over by 09:45:29 January 1945. So ito po for the historic and bloodless landing this years on 29 January 1945 of the U.S. Liberation Forces with the heroic deeds of the La Paz Guerrilla Forces. Zambales Military District, this landmark dedicated. So ito po mga kaibigan, ang dito po sa tinatawag natin na Zambales. Ito po ang story. Less recognized guerrillas La Paz Sector, San Narciso, Zambales. Grabe, no? Dami po pala. So yan, ito yung mga
nagbuwis ng buhay, no? Kaya talagang matapang nilang hinarap ang mga kaaway, no? So balit ba kapatid, dito balik tayo sa ating pinag-aralan, no? So ibalik mo kami, O Yahweh, Diyos na makapangyarihan, sa lahat tanglawan mo kami, sa kahabagan mo kami ay iligtas, no? So of course mga kaibigan, nanalo ang Allied Forces, hindi lang sa sariling lakas, kundi ito mga kaibigan ay dahil sa tulong ng ating Panginoon. Dahil sa kanyang awa at habag, no, ibig sabihin niya na maraming mga Pilipino, maraming mga kaibigan ang nagpipray para maliberate na ang bansang Pilipinas sa kamay ng madayuhan. So kaya mga kaibigan, sa ating pamumuhay, huwag nating kalimutan na gabayan ni Lord ang ating mga leaders upang magiging maayos, no? Para magiging maayos po ang lahat, dahil sa prayer walang imposible mga kaibigan. Si Lord ay sumasagot ng panalangin. God answers prayer, no? Kaya anuman ang ating sinusuong, anumang panganib, anumang challenge, anumang mga problems mga kaibigan, wag po nating kalibutan, si Lord ang siyang tutulong sa atin. Ibalik mo kami, O Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, tanglawan mo kami, sa kabagan mo kami ay iligtas. Mula sa Egypto, ikaw ay naglabas ng puno at ng ubas sa kay tinanim sa lupang dayuhan, matapos ang tauroy palayasin, no? So yan, no? So mga kaibigan, ay dito sa 80, no? Ito ay isang panalangin para sa bayan. Kaya magtulungan po tayo. Napakalaking tulong po natin na ipanalangin itong ating bayan, no? Dahil pag i-pray po natin ang ating bayan, so malaking tulong po natin sa ating bayan, no? Dahil sa prayer, saan man tayo pwede tayong manalangin, saan man tayo naroroon pwede tayong manalangin. Kaya makibigan, tayo po ay magsama-sama, magtulungan po tayo upang tayo ay makatulong sa ating bayan. Ang isa sa pinaka-the best na tulong natin ay ang tayo po ay manalangin na magkaroon ng kapayapaan sa ating bayan, ang bansang Pilipinas, na si Lord ang siyang gagabay sa lahat ng mga opisyalis natin, mula sa presidente hanggang sa pinakamababa, upang mga kapatid, magabayan sila. Iba po kasi talaga ang tinatawag na divine guidance. Dahil pag may divine guidance, palaging tagumpay. Palaging tagumpay mga kapatid ang ating, anuman ang ating maadikain sa buhay. Ito po mga kaibigan ay masusunod. So dahil walang imposible po sa ating Panginoon. Mula sa Egypto, ikaw ay naglabas ng puno ng ubas sa kaitinanim sa lupang dayuhan, matapos ang tao'y palayasin, no? So tulad mga kaibigan, no, yung Japanese occupation sa Pilipinas. So inoccupy nila ang Pilipinas ng ilang taon din, no? 1941, naagaw po nila ang Pilipinas. Bumalik yung pangako ni General MacArthur na babalik sa Pilipinas 1945 na. So ibig sabihin na more or less 4 years, no? O about 5 years siya, no? So balit mga kaibigan, no, ang mga Pilipino ay tinatawag natin na prayerful. So of course, no, hindi natin nakikita yung mga unsung hero na maliban sila ay nakipaglaban, maliban sila ay
ah, kumuha ng armas upang labanan ang puwersa ng Hapones. Ang mga babae naman ay nagpe-prayer, o lahat tayo nagpe-prayer. Alam niyo po ba na mayroong isang kwento, no, na ang kwento ni ni Commodore Lagdamio. Sabi niya daw, no, yung sila ay daw, pabalik-balik, no? Pabalik-balik po daw sila sa mayroong isang daw, no, isang ano po ba ito, sa isang bahay. Sila ay pabalik-balik, no? Ibig sabihin na doon sila sa ilalim, sa underground, nakikita daw nila yung mga Hapon na nagmamarcha. So doon, mga kaibigan, habang nagmamarcha daw ang mga Hapon, nakikita na sinisilip nila doon sa sinisilip po nila. Nakita po nila, no? Nakita nila may madri na walang ibang ginagawa daw kundi prayer ng prayer. So grabe daw ang prayer, no? Prayer daw ng prayer yung mga madri. So nakikita nila, no? Grabe daw ang prayer ng mga madri. Tapos bandang nagkwento si Commodore na hindi daw nila alam kung ano na nangyari doon sa madri dahil sila ay palipat-lipat. So sila ay nagtatago, no? So grabe, buti si Commodore Lagdamio ay hindi naman po sila nakita ng pwersa ng Hapones, no? Kaya grabe daw, no? Pero ang mahalaga doon, nakita niya, no, kung gaano mag-pray ang madri, no? Siyempre proteksyon na para maano na, no? Para ang ating bayan, Sinilangan, ay maano na, no? Ibig sabihin na mapalaya na sa kamay ng mga Hapones, no? So yan po ang kwento ni Commodore Lagdamio, no? So yan, no? So ibig sabihin na during World War II buhay siya, no? So yan, mga kaibigan, no? Napakaganda dahil personal niyang nakita yung labanan. So mga kaibigan, huwag po natin kalimutan ipag-pray ang ating bayan na ito ay palaging maging mapayapa, no? Dahil walang ibang mapagmahal sa ating bayan kundi tayo, no? At isa sa matulong natin sa ating bayan ay ang tinatawag natin na panalangin. Kapag tayo ay manalangin, hindi man tayo nakikita ng ating mga opisyalis ng bayan, subalit nakikita tayo ng Diyos na tayo po ay nagpipray para sa kaayusan po. Kuya, saan po yung may... Para sa kaayusan po ng ating bayan. Kaya mga kaibigan, huwag po tayo mag-alala dahil kung wala tayong maitulong sa ating bayan, ang pinaka-the best po na tulong ay ang panalangin natin para magabayan po, para mabigyan po ng strength, wisdom, knowledge, and understanding ang ating mga government officials, no? So di ba napakaganda pag tayo mag-pray para sa kanila, no? So basta prayer lang po tayo. Prayer tayo palagi na si Lord ang siyang gagabay sa ating mga officers, no? Na sila po ay bibigyan ng strength, wisdom, knowledge, and understanding upang sila ay makapaglingkod sa bayan na mayroong tinatawag na malasakit, na mayroong tinatawag na mula sa pusong
paglilingkod para sa bayan. At ito ay puso, no? May live wire pala, live wire. Naputol na ang live wire kaya babalik. So yan po mga kaibigan. Ang isa po sa maitulong natin sa ating bayan ay ang tinatawag natin na panalang. Mga kaibigan, no? Panalangin ang pinaka the best na maitulong natin sa ating bayan. Kaya magtulungan po tayo. Ang ating bayan ay ating tulungan sa magitan ng prayer.